Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa ating channel Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Ito po ang inyong host, Jesus Sokgang Jr. At welcome po. Sana kayo ay masaya kasama ang inyong pamilya at kung kayo'y nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. At sa aking naiwanan kanina, yung pangako ko regarding doon sa topic ko na itatakil ngayon, yung sa about sa China. Pero bago iyan, i-wrap up ko lang with regards doon sa impeachment, i-refresh ko lang na kailangan sa impeachment complaint meron at least isang representative or isang kahit sino na citizen na Filipino mag-file ng impeachment complaint at i-endorse iyon ng isang representative or congressman doon po sa Congress. I-receive ng Secretary General, i-record, tapos i-submit doon sa House Judiciary Committee for 10 session days to come up with a report and to be submitted that report to the House Plenary for debate for the articles of impeachment and with a 1/3 vote to be transmitted to the Senate for, ibig sabihin, to be calendared and to be transmitted to Senate for trial. Yan na po. So, antabayanan po natin dahil nagpetisyon pa po yung legal team ni Vice President. At yun na nga, antayin natin yung resolution or ruling ng Supreme Court sa kasalukuyang ginaganap na impeachment proceeding. At isa lang makita natin dahil ginigiit nila yung house rules nila na kailangan nilang gampanan na bagaman meron hong mga batas at bawat batas tulad yan yung Constitution, meron ho iyang repealing clause. And that Constitution is the primary law and cannot be quashed or override by the House rules. Opo. Hindi po ganon. Kahit sa rules on evidence, magkakaroon ho siya ng problema kasi dapat ang complainant, which is the filed impeachment complaint, should have the necessary pertinent documents implicating the impeachable officers for impeachable offense. Ganun po yan. At hindi po nangangahulugan dahil na-submit na doon, gagamitin pa yung House Judiciary Committee or committee para mag-collate and mag-summon pa po ng mga additional na mga ebidensya. So that is not the mandate, but that is already weaponizing the House Judiciary Committee to implicate yun na nga, the Vice President. At ang gusto pa nila, isummon nila ang delicto, tawag na sabi ni isang congresswoman dyan, ayaw ko na lang magbanggit ng pangalan, nakakainis pangiting-iti pa hindi naman ganon. Malinaw ang sabi ng konstitusyon sa Article 11 impeachable officers. Ibig sabihin na sinasabi doon, nakasado na ang trial ay dapat sa Senate. Opo. Senate ang mag-hold ng hearing niyan. So dapat doon na nila idalhin lahat ng argumento nila, lahat ng tanong nila, doon nila gamitin. Wag during the House Judiciary Committee na kung saan hinahanda yung report, mag-hold na sila ng hearing, magsusumon-sumon pa kung anong tinamaan na kung anong gusto nila. So ganun lang So dito na tayo ngayon regarding sa Communist China. Pero unahan ko muna dahil bakit ko ba ito ginagawa? Siyempre sa freedom of man. For the freedom of man. Kasi yung ating ginagawa dito is education. Educar o educare from the Latin na salitang education. To bring about to nurture. So sa mga sumusubaybay, sana nakapagdulot ako sa inyo at kasama niyo ako sa pag-aaral at pagtutuklas at pag-harness ng ating tinatagong mga talento. Ano po yan? Isa dyan yung reading comprehension, mag-research, paano mag-isip. Again, the power of 7 is 6W1H. What, when, where, why, who, which, and how. Anchored in 3. Know where to go, know what to do, and know how to get there. Kahit anong lahi, anong bansa, gamitin nyo iyan. Abay, gamit na gamit iyan. At during ng Vietnam War,
Meron ho akong libro niyan, kaso nasa probinsya, doon ko ho napagbabasa yung mga ganyang bagay. At kahit ho sa military, kahit anong bansa, abay, ginagamit ho talaga nila iyang 6W at 1H. Very biblical din po iyan dahil po yung 7, very powerful po iyan. Sa kanang kamay ng Panginoon, meron hong nakaguhit doon na 7. 7 bituin, 7 kandelero, ganun ho kamakapangyarihan yung number 7. Basta gagamitin mo lang sa tama. So ano pa ba? At bago ko ituloy, meron pa nga isang news, no, yung kasalukuyan ngayon, yung sa stage 4 na issue na yan, na kung saan napapabalita na meron hong mga nagpapakalat na meron na ho, may balita na namatay na siya, meron pa nakaswero, kung ano-ano na lang hong balita. Hindi naman ho natin na hinahangad, pero ibig sabihin pinapanalangin. Bagaman siyempre umaasa din tayo na sana ganun, pero ang atin lang, meron naman ho iba umaasa din na sana na hindi siya namatay dahil ho, para makita niya yung pinagagawa niya once mapailan siya ng kaso. Kaso nga lang, ang nakakalungkot, dahil sa lahat ng galaw doon sa ngayon, kasalukuyan ay bawat ho galaw ay luto. Nag-file nga ng impeachment complaint, kaso hilaw naman, kulang sa sustansya, kaya hindi na pwedeng mag-file. Kahit sino pa ho, hindi na pwedeng mag-file. Mag-aantay na naman ho ng isang 1 year bago pa ho magpa-file ng impeachment complaint. Kasi yan po yung nakasaad sa Article 11, Section 3, Subsection 5, and states that no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. So kailangan ho ng period of 1 year para ho makapag-file ng panibagong impeachment complaint. So ganun ho talaga ang politika dito, napakatindi. At sana kung ako lang ho, papailan ko ho yung abogado, ipapadisbar ko ho iyon. Gaano kagago iyan na mag-file ka ng impeachment complaint, alam na alam mo na kulang ka sa sustansya, magpa-file ka dahil sa kasabwat. Ganun ho kalinaw iyan. So hindi naman ako nagda-drop name dito, pero napakalinaw ho iyan. Hindi ho bobo ang mga Pilipino. Ganun ho iyan. Alam mo na babanggain mo yung isa ka sa pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas, tapos kulang pa yung impeachment complaint mo, mahuhulog doon sa tinatawag na insufficiency. Magkukulang ho, lacking, so wanting. So hindi ho siya nagkaroon ho ng grounds para ho, there is no enough grounds to implicate the impeachment officer sa kanyang impeachment na violation or impeachable offense. So again, who are those impeachable officers? President, Vice President, the Supreme Court Justices, Ombudsman, and the Constitutional Commission. Sino yon? COMELEC, COA, and the Civil Service. Those are impeachable officers. What are the impeachable offenses? The impeachable offenses under the Constitution is culpable violation of the Constitution, bribery, treason, graft and corruption, other high crimes, and betrayal of public trust. Tanong ho, kung totoo ho yung balita na napapabalita na kung si stage 4 ay wala na, tsugi na, ako ho, gusto ko makulong yung tagapagsalita dyan, napakasinungaling ho. Kasuhan ho yan, perjury. Gaano kagago yan na may kaso na pala namatay na nga halimbawa, tapos hindi nyo pa sinasabing totoo. Abay, dapat humakulong ka. Bakit? Nasa Article 7, the Executive Branch, nasa Section 12, dapat i-report or dapat malaman ng taong bayan ang kasalukuyang kalagayan, kalagayan ng kanyang kalusugan. Kung siya man ay mabuti o nasa masamang kalagayan, dapat dinideclare iyan. Ganon ho. Dahil nagsinungaling, there is enough ground para ho iyan mapanagot. Napakasinungaling ho ng babaeng iyan, walang hiya, dapat yan i-disbar. Ganon ho. Nakakagalit ho talaga. Nakakagalit ho. Nakasaad sa konstitusyon, basahin natin bago ko ituloy itong sa Communist China na traidor. Salot, traidor.
Ito, executive branch, section 12. Puntahan ko na kaagad section 12. Binabasa ko ito sa Gazette. Ito, section 12 of Article 7, the executive branch, section 12. Again, in case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. The members of the cabinet in charge of national security, foreign relations, and the chief of staff of the armed forces of the Philippines shall not be denied access to the President during such illness. May sakit na nga, naoperahan na, di ba? Bakit hindi nila sinasabi itong mga ganong bagay? Masama na yung kalagayan. And when it comes sa dispensation ng authority, nagkakaproblema na, bakit na hindi nila ito i-declare? Pinagtatakpan pa. Nang walang hiyang babae na yan dyan, napakasinungaling. Kilalang abogada, ano pa yan, ang sabi pa nga ng isang komentarista doon sa pinost kong comment, na yung comment ko pa, paanong naging abogada yan? Abay, sinagot ba naman yung comment ko na siya daw ay cum laude pa at number 15 sa bar exam, if my memory was correct. Ito, section 7 of the article 7, the executive branch, section 7. The President-elect and the Vice President-elect shall assume office at the beginning of their terms. If the President-elect fails to qualify, the Vice President-elect shall act as President until the President-elect shall have qualified. If a President shall not have been chosen, the Vice President-elect shall be blah blah blah. Shortcut ko na lang. I-rundown ko at the beginning of the term, President, where no President, Vice President shall have chosen. Basahin nyo na lang the President, Speaker, House, yun, Congress, bylaw, provide, Section 8. Article 7, Executive Branch, Section 8, in case of death, permanent disability, removal from office or resignation of the President, the Vice President shall become the President to serve the unexpired term. Yan na, malaman nyo na ngayon sa loob ng 2 years kung namatay naman si stage 4, kung ano man nangyari sa kanya, bahala sa buhay niya, gaya ng ginawa niya sa ating mga Pilipino, bahala tayo sa buhay natin, pinahihirapan tayo. At ibabalita ko sa inyo, libo ho yung mga tinanggal sa gobyerno. Ayon sa aking nakuhang impormasyon, ayaw ko na lang magbanggit kung saan ko ito napulot, pero libo ho yung mga tinanggal sa gobyerno. Isa na ho ako doon sa libo. Dahil isa yan sa pinag-initan ako, dahil nung last year, nung kinuha ng sapwersahan si former President Duterte, the beloved, the best President of the Republic of the Philippines, without a warrant of arrest, dinala ho sa Hague. Yun na nga, yung sabi nga ng ibang abogado, it is kidnapping. In a some sense, kumbaga, no? Sa mababang uri ng pananalita, it was kidnapping, no? Ito, basahin natin ng 8. In case of death, permanent disability, removal from office or resignation of the President, the Vice President shall become the President to serve the expired term. In case of death, permanent disability, yun na nga. Inoperahan na nga Bakit hindi pa nila yan? Yung dispensation mo ng office mo, hindi mo na ma-dispense, no? Removal from office or resignation of both the President and Vice President, the President of the Senate. Kung wala, para siya parehas. Kaya pala gusto nila impeach Inday Sara kasi alam nila tagilid na si stage 4. Ano na lang yung buhay, maiksi na lang Baka totoo nga yung naging balita, yung kumakalat na balita na tsugi na talaga, no? Kung tsugi na pinagtatakpan pa nila, ewan ko kung hanggang kailan nila itago iyan. Grabe. Kung may mga balita dapat i-confirm nila, dapat magsalita. Kasi nasa Article 3 Bill of Rights naman yan na yung tao humihiling ng redress sa government. Ba't hindi sagutin na sa Article 3 Section 4 para i-redress yung government? Bakit hindi sumasagot? Diba, tandaan natin nung time ni former President Rodrigo Roa Duterte,
every Monday ho, nag-live si Mr. President. Minsan ho, naabot ng hating gabi yun. No? Ganun ho. O, tuloy ko lang, ha? Section 9, whenever there is a vacancy in the office of the Vice President during the term for which he was elected, the President shall nominate. Oh, ito na blah blah blah, so on. The Congress shall at 10 o'clock, ganito. 11, whenever the President transmit the President with the Senate, yun na. Basta ho, nasa 12, basahin nyo na lang ho. Tapos basahin nyo lang yung other na mga sections dito. So, ganon. So, hanggang dyan muna, nagtatapos yung ating refresher sa topic ko kanina, na-wrap up ko na lang. Baka kung may kulang, magtanong na lang ho kayo at atin hong sasagutin. Kung hindi naman kayo magtanong, paki-like, share, and subscribe na rin po. At salamat po sa mga viewers na patuloy na sumusubaybay. At talagang masabi ko sa inyo, dahil ako ay naging busy, nagbabasa ho ako, nagre-review na regarding ho sa aking sitwasyon at kailan nung mga kakabakahin pa. Opo, magkakaroon ho ng pakikipagbaka doon ho sa hukuman ng tao kasi kailangan ho nating mag-file ng complaint. At para ho mapanagot ang dapat mapanagot. Dahil hindi na ho nararapat na winalang hiya na ho ako ng gusto. Grabe ho. Pera-pera yung laban ngayon. Oy, Amamyo, Netrama, Martin. Oh, shoutout sa'yo. At God bless. At belated happy birthday. Ka-birthday pala kita. Sabi mo nga. Yun na nga. Ngayon puntahan natin itong sinasabi ko kanina about sa Communist China. No? Ito basahin nyo na lang ho dahil lagi ko namang binabasa iyan or pinopost. Kung meron ho kayong time dyan, puntahan nyo ho yung Asia map. Yung Asia map, puntahan yung Asia map. Tapos tingnan nyo ho yung geography ng Communist China. Puntahan nyo ho. At makita nyo dyan yung Taiwan. Sa ibabaw ng Pilipinas, dito sa bandang kaliwa, yung Hainan Island. Tapos yung bastos na dragon, meron siyang genitalia, nakalabas ho yan, protruding, nakaharap ho sa Hainan Island. Yan o. Yan o. Yan. Tingnan nyo ho. Kaya isa sa mga sa mga galaw ng dragon, itong tinatawag na 100 Years War. Pinopost ko rin iyan Gumagamit sila ng babae para ho yung kanilang target ay masira nila or ma-achieve nila yung kanilang goal. Ganon ho sila pag gumalaw. Tulad yan, kung maalala ninyo yung kwento ni Genghis Khan or Genghis Khan, paano siya namatay, nahulog sa kabayo dahil siyempre mahina yung katawan, may edad na, pangalawang crusade niya or pangalawang balik niya sa Beijing para sakupin, nahulog sa kabayo, namatay. Bakit? Dahil sa Genghis Khan, napakahilig sa babae. Sa tuwing masakop niya yung isang bayan, laging hinahanap nun babae. Mga prinsesa, ganun. Ganun no siya kamahilig. Naghanap pa nga siya ng gamot o ng potion para mapahaba yung kanyang buhay at gusto niya maging immortal. Ganun. Siyempre, alam ng China yung kanilang kalaban, know your enemy. Ayan sa 100 years battle. Pag mahilig ka sa babae, papadalang ka ng babae hanggang sa maubos yung iyong similya, humina yung iyong katawan. Siyempre, yung pampang-maintain ng muscle natin, yung ating sa lalaki, yung testosterone, kung nilalabas mo yan ng nilalabas, paano pang i-maintain ng muscle mo? Nawawala na, pati yung mga collagen natin, lalo na nagkakaedad tayo. Ganun. So, ganun katindi itong dragon. Yung salot na dragon na bakit tayo bilang mga Pilipino, bilang isang bansa hindi umuunlad, lalo na sinakop tayo ng mga Espanyol. Ganun ang katotohanan yan, Espanyol or ng Kastila. Sinobjugate tayo ng
333 years, pero I beg to disagree. 333 years, hindi. Until now, subjugated tayo. Sa anong paraan? Bakit tayo subjugated? Sa reliyon na lang ho. Diba? Gumagamit tayo ng Biblia, sumasamba ba tayo sa totoong Diyos? Diyos nga ba yung ating sinasamba? Kaya dyan sila galit kay Duterte dahil sinasabi ng Diyos, ang Diyos ninyo. I don't care with your God. Kasi yun ang pagkakilala nila sa Diyos nila. Hindi naman ganon yung Diyos na sinasabi sa Biblia eh. Totoo po yan. Kung gusto nyo lang makipagdebate sa akin o mag-post kayo kung ano man topic na gusto ninyong pag-usapan natin, payag ako. Gusto nyo the whole day tayo, gusto nyo 2 days, o gusto nyo marathon na debate, pwede ho. Pwede, payag ako. Sabihin nyo lang kung anong topic, mamili na kayo kung saan yung topic pinakamagaling kayo, kung saan yung pinaka-expertise ninyo, diyan kayo expert. Sige, ibato nyo sa akin, sasagutin ko, papayag ako. Pero usapang Biblia, ang katotohanan niyan, subjugated pa rin tayo. Kaya nga hindi lang 333 years na tayo ay na-subjugate. So ito na ngayon, balikan ko yung dragon. Di po ba sa Revelation 12? Sa Revelation 12, meron doon yung tanda sa langit. Yung tanda sa langit, pag inangat mo yung flag ng Communist China, makikita mo yun, titingala ka sa langit, di ba? What a coincidence. Kumbaga, this is the forerunner, this is the forefront also of the coming of the dragon, yung makikipagbaka na siya. Kasi yung dragon, yung si Lucifer, Satan, duwag. Isa hong traidor at isang duwag. Ganon ho. Ganon siya, katraidor at duwag. Inflate Communist China flag and see the red two-eyed beast with 8 horns. What a coincidence. Pag nag-aangat ng flag ang Communist China, makita mo yung langit, makita mo yung flag ng Communist China, gawin mong lobo yung flag, makita mo yung dalawang malaking bituin, magiging mata. Yung 4 na maliit, magiging 8 sungay. Bakit pula? Kasi ang dragon pula, coincidence, national beast nila is dragon. And geography. The two-faced dragon, the Communist China geography. Yan. Makita nyo yung gabel, di ba sa korte may gabel o yung hammer, hinahawakan tapos pinapumpokpok. Tingnan nyo yung geography ng Communist China, it represents a gabel and a two-faced dragon. Sundan nyo lang yung pinost ko dyan about the dragon, makikita nyo iyan. At sana kung makita ninyo, huwag kayong magpasalamat sa akin, pasalamat tayo sa Diyos. Ang Diyos nagbibigay ng talino, hindi ako. Ganun yung malinaw dyan, hindi ako. So ganun siya. Philippines is the lion. Alam nyo naman yung geography niyan. Alam nyo iyan. And the Ark of the Covenant, bago magkaroon sa Israel na binigay kay Moses, meron nauna pa sa Pilipinas. Mismo yung buong Pilipinas represents the two defender, the Luzon and the Mindanao Archipelago. Dalawa iyan. Pinopost ko naman lagi yan So balikan natin ulit itong Communist China. Napakalinaw naman nang pinopost ko yan, refresher lang naman ito, maintindihan nyo sundan nyo lang at welcome talaga ang karangalan sa Diyos na nagpo-provide sa atin ng mga karunungan na iyan. At balikan ko nga, sabi ni Miriam Defensor Santiago, if not, why not? The Philippines is always the most corrupt. Paano ba tayo unlad? Hindi tayo unlad kasi meron dito sa Pilipinas nagtatrabaho na mga makapangyarihan, tanim ng dragon. Ganun itong nangyari sa akin, bakit ako tinanggal sa Coast Guard? Yun na nga, dahil sa re-enlistment. Yun ang issue doon May direktiba, kasalukuyan nagpa-process ako, papahintuin ka as verbal instruction or directive,
kinontra pa yung isang direktiba. So ganun, malaking problema niya ito kasi pag nasa korte, doon tayo makakalaban. At i-update ko kayo, pero sa ngayon hindi muna kasi nga pag maisa lang na iyan, hindi ko kayo pwedeng bigyan ng detalye. Sabihin ko na lang ho pag sakaling may panalo na ho yung ating kaso. At base ho sa aking pag-aaral at sa siyempre nagbabasa rin ako gamit ibang mga batas, meron nung tinatawag na prima facie. Prima facie at first glance at face value. Makitaan ho ng abuse of authority, abuse of discretion. Ang dami yung nakapatong doon sa ginawa niya sa akin. So, ganun ho. Ilalaban ho natin ito para ho sa tinatawag na hustisya. Maghahanap po tayo ng hustisya, hindi dyan sa loob ng Coast Guard kasi wala akong makitang hustisya sa ginawa sa akin. Inhustisya ang ginawa sa akin. Hanggang ngayon nag-aantay ako ng wala. Siyempre, ayaw ko na lang ipilit, ayaw ko namang mag-drop name, sa korte na lang talaga. At meron pa akong gagawing mga follow-up para ho magawa ng paraan sa kahit na anong paraan na makabalik pa rin ho ako temporarily habang naipapile ho kaso na ikakasa. Pwede ho yan Pwede ho. Kasi bala ko ikasa yung kaso, hindi ko na lang sasabihin kung saan pwedeng ikasa iyon. Pero ang malamang na pwedeng kahantungan ng kaso ko is itong sa civil. Pwede tayo mag-file ng civil kasi documentary evidence, meron naman ho yan. Pwede tayo makapag-request ng speedy trial. At pwede ho tayo mag-file pangalawa sa ombudsman at saka sa Sandigan Bayan. Hindi na ho ako mag-file sa administrative kasi hindi na ako papakinggan dyan Ganun ho iyan. Kasi nga, kung inyong natatandaan, sa deliberation board lang, hindi nga ako pinaharap Paano ko madepensahan yung sarili ko kung hindi ako pinaharap? Hindi nga ako pinaharap Meron pa nga akong mga kasama dyan, imbis na ako'y tulungan, ako'y diniin pa. Kung ano-ano pang ginawa sa akin, bagamit yung mga maling endorsement. Meron nga silang sinasabing documents, meron din ako dito ba't ayaw nila ako harapin? Kasi nga, alam ko yung laban. Una, yung document na nabigay sa akin, hindi ko na nga nareklamo. Kasi nga usurpation yon. Hindi doktor yung nag-issue sa assessment ko. I-assess yung buong pagkatao ko, hindi ka doktor, tapos ka. Documentary evidence, nandito hawak ko. So, ganon. Ngayon, lalabas lahat yan sa korte na. Kung ano mang documents yan, basta yun na lang ho. Kasi nga, sa deliberation, hindi nga nila ako pinaharap. Ano pa yung mas nauna doon? Na violation. Nagre-re-enlist ako, may direktiba, pinahinto. Tapos tinanggal ako sa Coast Guard without due process. Ganun. So, another violation yan. Patong-patong yan. Siguro kumakamot na ng ulo yan siya sa ginawa niya. At lately lang, yung nakausap ko pa nga yung isang asawa niya, imbis na bigyan ako ng payo lahat-lahat na para ba ma-uplift yung moral dahil sa ginawa ng kanyang asawa, dahil para silang Coast Guard para silang mga opisyal at ang ranggo nila ang tataas, matakin mo ibabanggitin yung pera pa. Sa dami ng pwedeng ipayo sa akin, yung pera pa talaga yung sinabi na hindi mo na makukuha yan. Gaano katindi malinaw talaga na pera-pera. So hindi ko na lang sinagot kasi sa korte na lang kami magsagutan. Kung ano man yung isasagot ko sa kanya, sagot na pangwasak sa argumento niya. So ganun yun. Wawasakin ko rin yung argumento ninyo. Hindi ako makasagot sa inyo dahil dyan sa loob ng Coast Guard, ang sisiga ninyo, ang tatapang ninyo, sa korte tayo magkita. Kasi hindi nyo pwedeng pigilan ng hustisya pag nasa korte. Ngayon, gagamit kayo ng abogado, sinasabi ko na sa inyo, gamitan nyo ako ng construing, evasionary, diversionary, ano pa. Bahala kayo. Doon na lang tayo magkaalaman yan. Doon tayo magkaalaman yan. Tingnan nyo paano kuha sa akin yung argumento nyo. Alanganin tanong mo sa akin ng abogado mo, mapapahiya abogado mo gaya ng ibang abogado dyan na nag-lecture sa Coast Guard na tinanong ko na pahiya. Pati yung Japan expert na yun, hindi ko man pinahiya, pero nagsabi niya any question, nagbigay naman ako ng tanong which is legal, which is related, hindi niya nasagot. So ganun lang marami hong nakasaksi dyan at yung last ko na pakipag-debate,
yung isa hong Coast Guard dyan sa may Rexta na isang opisyal at isa siyang abogado, nagdebate kami dyan sa Coast Guard sa Rexta office. Nasaksihan ho yan ng ilang tropa doon. Ang sabi ko, sir, walang pikunan, sir, ha? Permission to speak freely. Sabi niya, yes, go ahead. Bandang huli, natalo ko sa debate. Pinagalitan na ako, pinabayaan ko na. At least ito, naikwento ko naman sa inyo, nirefresh ko na lang kayo. So, ganun, no? Kaya ang aking panawagan sa inyo, mag-aral kayo, magbasa kayo. Huwag kayong maging dependent sa sinasabi ng kahit na sino man. Tulad ako, halimbawa, nagsasabi man ako, pero binibigay ko sa inyo yung impormasyon, yung source, yung reference. Kasi sa aking karanasan, lalo dyan sa trabaho, marami dyan nagsasalita, iba dyan mga kupal, sabihin ko na mga kupal. Kasi akala mo sila ba yung authority? Hindi man nila masabi yung impormasyon na yan, kinuha ko dito, ganito, ganyan yung sabi ng impormasyon. Dapat ba at in a sense ba na magbigay ka ba ng honor which is due doon sa pinagkuhanan mo? Wala eh. So ganun ho. So akin naman, encouragement ko sa inyo, mag-aral din ho kayo. In particular sa impeachment na yan, sa mga kaso sa government. Tulad yan, ako, government ako, kaya pwede akong mag-file sa civil service. Ang sa labor naman, mga private companies yan. Okay? Private companies ka, halimbawa, tinanggal ka. Kung sino-sino man kayo, mga bilong sa private company o private sector, labor. Pero pag government kayo, marami ho dyan sa mga kasama ko, kung ano man yung issue ninyo, pwede ho sa civil service tayo. At kung sakali man, maalpasan ko ito, siguro bubuksan ko yung aking channel doon no, sa mga kasama kong Coast Guard na tinanggal din dyan ng mga inustisya. Makipag-connect kayo dito sa akin, pwede ho kayo mag-direct message or di kaya kung ano man, tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Ganun lang ho. Sa mga natulungan ko, kaso lang meron akong natulungan, ayaw mamaniwala sa akin, hindi ko na lang pilitin. Ayaw kong... Hoy, classmate! Thank you very much. God bless you. At least nakapag-retire ka. God bless sa iyo at sa pamilya mo. So, sa mga tropa naman na humiling ng tulong sa akin, may mga natulungan naman talaga ako. Wag nyo na lang ipagsabi. Hayaan nyo sila dyan kung siraan man nila ako. Yun na lang. At tawag nito. Sa ayaw namang maniwala sa akin, ay bahala kayo. Basta ako, tinuruan ko na kayo. Nakita ninyo yung katapatan ko. Bagaman ako'y gipit na, tumutulong pa rin ako. At minsan pinabayaan ko nga yung kaso ko. Inuna ko pa kayo. Alam nyo yan eh. So, dahil sa may mga turn of events naman, dahil siyempre nawalan kayo ng tiwala sa akin, ayaw ko namang ipilit pa sarili ko. Kung anong inyong gusto, sige lang, go ahead. Kasi ganun sa mga legal, no? Sa mga abogado, ang tawag nila dyan, yung parabang ambulance lawyer, na kung saan may kaso, habol ka ng habol, ayaw nila ng ganun for delicadeza sake. So ganun din ho sa akin, bagaman hindi ako abogado, ayaw ko ho ipilit yung aking sarili na sa ayaw maniwala. Pero masabi ko lang sa mga kasama ko ho dyan sa Philippine Coast Guard, halimbawa natanggal kayo, tinanggal kayo, abay pwede ho kayo makipag-ugnayan dito. At kung hindi naman, i-refer ko kayo, doon ho kayo sa Presidential Complaint Center. Ano bang, baka binago na yun eh, no? O di kaya tawag kayo sa 888 or 888, dating number na binigay o tinayo ni former President Rodrigo Duterte, ni Mayor. Ganun no, tawag ko kayo sa 888. Pwede nyo ho hinga ng tulong yon or legal. Pero make sure ho kayo na meron ho kayong mga documentary, may mga documents ho kayo, pertinent documents related doon sa inyong pagkatanggal. So ganun lang ho. Akin lang, gusto ko rin naman na tulungan kayo. Siyempre dati tayong magkakasama dyan, mga inustisya na ginawa sa atin dahil tayo yung mga enlisted, dahil naiintindihan ko rin bilang isang enlisted ng isang Philippine Coast Guard member dyan dati, talaga hong nilulookdown tayo. Ang masabi ko lang, may ginabaan din naman sa mga opisyal dyan na hindi ko naman nila lahat. May mga opisyal talaga na grabe kung makapagsalita sa atin. Nakita ko pinagpahinga na rin sila ng Diyos. Nakita ko talaga yon. Ganun ho. Magkakabaro tayo tapos ganyan kayo magsalita sa kasama ninyo, malulupit kayo.
Imbes na official kayo, imbes na i-mold, i-educate, educer, ganun ba sa salitang Latin yung education, is to nurture, to bring out the best sa pagkatao. Hindi ho nangyayaring ganun kumbaga pinapatay pa yung ganyan. So ganun lang ho akin. So panawagan ko sa inyo, kung gusto niyo makipag-ugnayan sa akin, matulungan ko kayo, mag-message lang ho kayo. May natulungan naman ho ako dyan, pero ayaw ko na lang mag-drop name kasi yung kaso niya nasa korte pa. Pero I do not know kasi ang last ko na balita is magkakaroon ng promulgation doon sa kaso niya. At ang sabi ko nga sa kanya, hayaan mo lang kasi pagka halimbawa naglabas sila ng resolusyon o hatol, tapos ginawa ka pang guilty, gagawa natin ng panibago yan, meron namang sa appeal hindi naman ikaw yung nagpalubog ng bangka, bakit na ikukulong ka, ikaw ipapatong sa yung kaso? Bakit ikaw ba nagmaniobra ng bangka? Common sense yun ang problema doon, may tinatawag na excess passenger. Hindi mo na kasalanan yun, kasalanan nila yun kasi merong mga 15-minute na gap. So what is 60 sa 15 minute kung gusto nyong mangulimbat, ibig sabihin gusto nyo man lamang. Kasi ang indamyo or yung daanan, packet ng bangka, malapit lang sa pier. So what is 15 minutes? Malayo, yun, masyadong matagal yun sa 60 katao. So ganun lang ho yun. Common sense, no? Gawain na nila yan sa tagal na. Ibig sabihin, alam na nila yun. So ganun. So again, ganun lang ho. Meron ho akong mga gagawin pa ibang bagay pagka makaraos ako dito. Kasi meron ng mga kasama tayo na basta na lang ho, ayaw ko na lang mag-drop name pa kasi baka ma-preempt ako Ganun na lang ho. So ano pa ba? Balikan ko again about the Communist China. So yung flag ng Communist China, pag once inaangat yon, siyempre titingala ka sa langit, makita mo yung langit. Nasa Revelation 12 ang sabi doon sa verse 1 na may tanda sa langit. What a coincidence, what a forerunner, a prelude doon sa isang event na pwedeng mangyari na sinasabi sa Biblia. Ganun ho. Revelation 12. Basahin ho natin. Revelation 12. A great sign appeared in heaven. A woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and a crown of 12 stars on her head. She was pregnant and cried aloud in pain as she was about to give birth. Verse 3. Then another sign appeared in heaven, an enormous red dragon with 7 heads and 10 horns and 7 crowns on its head. So 7 heads naman ito. Bakit related ito sa flag ng Communist China? Ito ho, baka sabihin nyo gawa-gawa ko ito. At least alam ninyo, hindi tayo gumagawa-gawa. Saglit ito para makita ninyo. Kasi sinesave ko yung mga comments ko yung mga ginagawa kong pinupost ko. Sinesave ko ho iyan. Saglit lang Ayan. Ganon ho. Tingnan nyo ho yung relation niyan. Tingnan nyo ho yung relation niyan, yung pinost ko. Anong related yan sa flag ng China? Kung yung flag ng China, one head lang yan. Two-eyed red beast with 8 horns. Isang ulo lang yun. Paano naging siya yan yung sinasabi sa Revelation? Bakit siya yan? Kasi yung dragon tumayo sa harap ng babae na kanyang lulunukin. Ngayon, ano naman yung relation niyan? Puntahan ho natin yung geography. Balikan nyo ho kung meron kayo dyan yung map ng China or map ng Asia. Makita nyo ho yung mapa ng China. Ito ho yung Hainan, ito yung Taiwan. Kasi nakaharap ako sa inyo Pero tingnan nyo sa mapa, makita nyo ho doon. Tapos yung nakausling ganyan, protruding, yung genitalia ng dragon. Opo, genitalia. Kasi bakit genitalia? Siyempre, gumagamit siya ng babae. Ano bang ginagawa ng babae at lalaki?
'Di ba? Logic, common sense. Alam nyo na 'yun. So ganun ho. So bakit gusto niya mabuo kasi yung kanyang mata? Ito yung Taiwan, ito yung Hainan, ito yung bibig niya. Lulunukin niya yung Pilipinas. Sundan niyo ho yung aking ginawang comment sa umpisa at tingnan niyo ho doon sa geography. About to swallow North Korea, about to swallow the Philippines. Yan. Ganon ho siya. Hindi ho gawa-gawa yan. At also this is coincidence. Kasi nga, bakit tayo gusto sakupin ng Communist China? Yung ating ekonomiya. Bakit yung market? Market is war. Market. War of technology. Paano yan? Ito. To conquer a nation. Ganun yan eh. Yan. So bago ko ituloy yan, to conquer a nation, balikan nyo again yung geography. So makita nyo ngayon dyan yung geography ng China. Bakit two-faced dragon yan? Una, yung isang head niya, yung lulunukin niya yung North Korea. One face niya yon. Yung second face niya, yung pangalawang hitsura niya, lulunukin niya yung buong Pilipinas. Anong gamit niya? Letter C. Capitalism, communism, copying, kung ano-ano pang mga letter C. Hindi sinapelyido ganun ho siya. Kasi yung China, pag tinanggalan mo ng letter C, anong maiwan? Hina. Di ba yung buong mundo humina? Yung Sony Ericsson, nabenta na. Yung mga Gillette, mga other companies sa abroad, lalo sa US, binili, sino bumili? It was the communist China who bought all those bankrupt companies. Sila ho. Anong gamit nila? Ekonomiya, market. What is market? Market is war tech, war technology, tech ram, tech raw, tech war of technology. So ganun ho siya. Anong halimbawa? Yung sa Iran, latest lang sa Iran, bakit to napahiya sila doon? Kasi ho yung mga gamit ng Iran mostly are made in China, lalo yung mga technology nila doon, so on and so forth, ng mga scam, mga basura pala, natatalo ho ng technology ng Amerika. So again, paano nila na-conquer yung mga kumpanya na yan is because of kanilang copying. Sundan ko nga kayo para ma-post ko. Mag-lab na rin muna ako. Ito Capitalism copied, emulated by the dragon and wants to unseat America. So ganun ho siya. So kailangan natin magsasalita rito, hindi para gumawa ng mga fake news. Pwede ho yan kung gusto ninyo. Gusto ko nga dyan sa Luneta sa grandstand, ihanda lang yung whiteboard, ihanda lang yung map, whiteboard marker. Sige, kahanda ako, isulat paliwanag ko lahat, pwede yan. Ganun lang ho. Dito hindi ko magawa-gawa kasi hindi pa ako nakahanda. Wala akong mga whiteboard, mga ano rito. Wala pa ho kasi wala, alam nyo naman. Mahirap na ho yung magsalita. 11 months ho 11 months tayo nagtitiis. So ganon. So tawag nito. Yan, capitalism copied. So ganon ho yung galaw nila. Kaya yung mga BRI, lahat, all of those things are fasad. At kung mapanood pa ninyo yung pelikula na Independence Day, yung doon sa huli kung saan nag-celebrate sila kasi natalo nila yung mga alien, anong bansa yung hindi kasama doon na nag-celebrate? Communist China. At bakit yung alien ang lalaki lang mata? What is the opposite of malalaking mata? No offense sa mga maliliit yung mata o mga singkit China. Okay? Ganon ho. Ito trailer. Listen to this. It's been another damn Russian spy job. From air traffic res say the skies are blue. It's the real thing. A radio signal from another world.
tells us the object is settled into a stationary orbit. Part of it is broken off into nearly 3 dozen other pieces. Smaller than the whole, sir. Yet over 15 miles away from themselves. Where are they heading? They should be entering our atmosphere within the next 25 minutes. Anong representation ng ano? Let's just get there. It's quick. Anong representation niya ng mga bilog-bilog, 'di ba? Negosyo or mga town? Ano bang tinayo? Ganon 'yun. Mga towns or businesses kasi representing yan ng launchpad or craft. Siyempre, 'di ba, pag may negosyo ka, may mga tao, may negosyo, that's a perfect facade. Pag mga mag-undercover ka, maglagay ka ng mga agent, tapos yung mga agent mo halimbawa is mga trabahante rin diyan, at least hindi halata na pwede mo silang gamitin sa pang-gather ng info, pang-casing or whatever, bigyan mo lang ng task. So ganun ho. At the same time, makapili ka pa ng mga the best and the brightest na mga talent ng isang bansa. Kasi may hawak ng negosyo, pwede mo sila i-employ, pwede mo sila gawin na scholars mo, at least forever na sila indebted. Forever silang may utang na loob sa'yo. Papaaralin mo pa sa iyong bansa, pa-abroadin mo pa, pupuntahin mo sa China para mag-aral, para maging 100% complete na sila ay may utang na loob sa iyo. Dahil sa Pilipinas, ang ating kultura, meron tayong tinatawag na utang na loob. Walang katapusan na pagbabayad. What's the rush, huh? Anong representation ng flying saucer again? It is confirmed. The unexplained phenomenon is headed for Moscow. It's like a chess. First their position refuses, use this one signal to synchronize their efforts. And then what? Checkmate. God. I really don't think they flew 90 billion light years to start a fight. Stop them! They're gonna kill us all! Oh, God, I hope they bring back Elvis! There's gonna be a lot of frightened people out there. Yeah. I'm one of them. We will not vanish, not a fight. Today, we celebrate our Independence Day. Something you want to add to this briefing, Captain Hiller? No, sir. I'm just a little anxious to get up there and whoop E.T.'s ass, that's all. Ganun lang ho. Hindi naman tayo nang bibintang. Mahirap na yung magsalita. We have been warned. The world has been warned regarding sa imminent threat. And what is that imminent threat? Alam nyo na ho yung tinuturo dyan, yung Thucydides, the rising power doon nga sa Sparta o sa Greece nung time na yon. The rising power and the existing power, talagang naglaban iyon. At alam naman natin, itong Communist China, yung kanilang plano is to global hegemony, the global dominance. Kaya nga, ang target nila is 2030 or 2056 or 2050. Basta ganon, na yung kanilang military capability makapag-compete. Ibig sabihin, pwede na nila i-conquer. That's the another subtle word to compete. But the word there is the idea, the goal is to compete, to conquer the world. Ganon yun. Yung technology nila, kaya umahabol sila, So, ang marami sa atin dito, hindi nakakaalam yan. Kaya may mga nakakausap ako minsan, kinukwento ko yan regarding sa Bible, about sa China. Kasi wala hong bansa na nagsasabi na mag-exacto ho doon sa sinasabi sa Revelation 3 na yung dragon tumayo sa harapan ng babae. The only continent na kung saan nagre-represent ng sinasabi sa Biblia itong Communist China nakaharap sa Pilipinas.
And Philippines is exactly the lion. Kaya nga ang seal of the president is the lion. Palawan Island yung snout, Panay Island is the eye, yung upper and lower jaw, yung upper jaw niya, yung Palawan kasama na yung sa Mindanao doon. Yung naka-side view na leon, tingnan nyo yung Philippine map. It exactly represents depicting a lion. Kaya nga yung seal ng Office of the President is the lion with 3 stars. Bakit lion with 3 stars? It speaks of the Philippine Archipelago, Luzon, Visayas, and Mindanao. Yun yung tatlong archipelago na meron sa Pilipinas. So kung makita nyo ho yung mga ganyang bagay, mga ganitong impormasyon na naririnig ninyo, bagaman ito'y pinost ko na po, makailang ulit na, matagal na ho na panahon. Bago pa po naban yung aking isang account at yung isa ko pang account kinuha ni Meta, pinupost at inuulit-ulit ko po ito para ho sa kapakinabangan nating lahat. At bagaman ho ako'y Pilipino, meron ho isang Amerikano, i-inform ko kayo na nagustuhan ho yung mga ginagawa kong comment at kahit sa Amerika pinupost ko ho ito. At nakakarating naman sa Amerika, salamat sa Diyos dahil siyempre gumagalaw yung Amerika. Nakikita ko ho. Salamat naman sa Diyos at itong Amerika nagigising din naman. And under sa Proclamation 2695, if I segue kaunti, binigyan tayo ng independence, the Third Republic of the Philippines. Binigyan tayo ng independence noong 1945 or 46 ni Harry Truman. Yun na nga yung Proclamation number 2695, independence ng Pilipinas. So ganun ho. At isa pa pala, Pilipinas pala yung torch, yung thumb sa Manila Bay, tapos Bicol region, iganon nyo ho, holding a torch, ganyan. Philippines tsaka yung Amerika, bakit to nagkaganon? Coincidence ba yan na nandyan yung US Embassy sa Luneta? At yung Manila Bay nagre-represent din ng isang bantay, yung buong Manila Bay mata. Yan yung dalawang kalabaw sa Luneta, yung Luzon tsaka yung Mindanao. Those are the two defenders of the Philippines, depicting also the Ark of the Covenant na meron sa Israel. Ganon ho, dinidepensahan nila yung Pilipinas. Kumbaga yung Philippine flag i-side view mo, yung Philippine map i-side view mo. Saglit pupuntahan natin ito. Puntahan natin itong na-save kong na picture dito. Saglit lang Ito. Yan yung Pilipinas Yan. Side view ganyan. Yung dalawang defender. Yan. Tingnan niyo yung yung mapa kung meron kayo diyang Philippine map. Yung Manila Bay, yan yung mata. Tapos yung bandang ibabaw niya, meron siya rito yung sa forehead kung saan kung nasaan yung Sambales, kung saan yung Subic. 'Di ba nandun yung base ng Kano? Yung uka, yung dito sa forehead niya, nandun. Power niya rin yun Tsaka yung Palawan, nung sumigaw siya, tumago sa Mindoro, yan yung naging Palawan, yung tabak. Yung ulo niya, napakahaba, napakalaki ng ulo niya, nagpo-pointing sa Taiwan, Ganun Yan Makita nyo bang itsura, naka-side view? Yan. Diba, naka-side view siya? Ganun ho. Ganun ang meron sa Pilipinas. Yan
Yung buong Manila Bay, mata yun. Mata. Yan o, naka-side view siya. Yan o. Kita nyo? Ang laki ng ulo niya, no? Ang haba. Hanggang haba ng ulo. Tapos may sungay pa siya. Yan ho yung representation ng dalawang kalabaw sa luneta. Pag napunta ho kayo doon, sakto ho yung coordinates yan. Yung isang sa kaliwa, pag nakaharap ka sa flag, yung sa kaliwa, norte yan, north. Tapos dito sa kanan, talagang sakto sa Mindanao yan. So ganon ho siya. So those are strategic and very logical din po. Very strategic iyon. Nagre-represent ng dalawang defender na meron sa Pilipinas. So yan siya. Yan o. Yung pelikula naman, napanood nyo yung Hellboy. Yung putol yung sunga, yung pula. Ito siya o. Defender. Kita nyo? Yung Mindanao, naka-inverted kasi siya eh. Yan. Ang nagturo sa akin nito si Sir Archie de la Cruz, at patawarin si Sir Archie de la Cruz pala. Ayon sa nakalap kong impormasyon, nagpahinga na pala si Sir last year. Kaibigan ko yun si Sir eh. Tinanong ako ni Sir niya nung I think sa somewhere on 2017. Sabi niya, Jess, ganito, ganyan, tinanong niya ako. Or 19, basta ganon. Somewhere that time, mga 18 siguro, no, 2019. Sabi niya, nakita mo, ano yan? Sabi niya, inverted defender yan, di ba? Kita mo? Sabi ko, alin siya? Sabi ko, baliktaran mo, inverted yan. Tinignan ko ngayon, gumanyan pa yung ulo ko dun sa mapa. Sabi ko, oo nga, nagulat ako. Kasi sinabi ko sa kanya, ang Pilipinas is the torch. Ganon ho. Yung Manila Bay, nag-represent din ng isang bantay, yung buong Manila Bay, mata. Ito yan yung dalawang kalabaw sa luneta. I-post ko na lang yung mga gusto kong i-post dito para masundan, makita ninyo. Defenders of the Philippines. Depicting also the Ark of the Covenant na meron sa Israel. Ganon ho. Dinidepensahan nila yung Pilipinas. Kumbaga yung Philippine flag, iside view mo, yung Philippine map, iside view mo. So that time, mga 18 siguro na 2019. Sabi niya, nakita mo, ano? I-post ko na lang yung mga gusto kong i-post dito para masundan, makita ninyo. Yan. Sundan nyo na lang ho. Baka sabihin nyo, yan mga gawa-gawa ko ba indio. Lalo na ho yung flag ng Pilipinas. That is a book about to open in full yung Biblia. Bakit na red and white? Kasi ho yung red and blue and red. Blue kasi representing the Old Testament and the New is representing the New Testament. Bakit red? Kasi ho si Christ, di ba nagtagas ng dugo? Ganun ho. What a coincidence. What a coincidence na yung Pilipinas is also representing the Ark of the Covenant. Bago pa magkaroon yung Ark of the Covenant, itong Israel, mas nauna ho yung Pilipinas. Bagaman walang nakasulat na salita, mismo yung buong geography, buong Pilipinas, it depicts the Ark of the Covenant and the two defender defending the entire Philippine archipelago. So ganun ho. Ganon. Total refresher lang naman ito kasi minsan I think natandaan ko na kung natatandaan ko na ituro ko naman ito, but then binabalikan ko lang with regards doon sa Communist China. Nasa Revelation 12 po iyan. Ang challenge ko lang diyan, maghanap ho kayo ng geography na sa buong mundo ngayon that depicts Revelation 12. Yung dragon tumayo sa harap ng babae, yung dragon tumayo sa harap ng babae na about to swallow
Aabangan niya yung kanyang anak na ilalabas tapos lulunukin niya. Is it not the Philippines is the only Christian country in Asia? So parang ganun ba na challenge yan? Kasi napanood ko dati yan sa RPN 8. I think that was in high school that time. I don't know if my memory was correct. Sa Bob Garon Debates on RPN 8. Ang guest doon si Brother Eli. Doon ko narinig minsan si Brother Eli. Well, I do not promote or biased sa ibang religion. Hindi naman tayo ganun. Ako, sinasabi ko lang yung totoo. Kasi ang tinuturo din naman ni Brother Eli na sa Bible at wala naman hong nakatalo sa kanya ni isa dito sa Pilipinas. At pagkatapos nito, ipopost ko yung gusto kong i-post, yung mga tanong. Pwede ho niyan, challenge din ho iyan. Kung makita na ninyo yung sagot, pwede nyo ho akong i-comment dito. You can comment on the section down below and pag-usapan natin live. At willing ho ako. At least may utang na ho ako sa inyo na 133,000. Pero siyempre dapat i-consummate yung lahat ng tanong doon. Kung nakahanda ho kayo, pwede iyan. At pag makabalik ako, dadagdagan ko iyon. Siguro bawat tanong bigyan ko ng price. So ganun ho. So mamula-mula ako ngayon kasi nagbilad ako sa araw. May ginawa ako dito. So ganun lang ho. So yun na lang. The incident, the geography, the event, the turn of events which coincide, depicts Revelation 12 is itong Communist China about to swallow the Philippines, about to swallow North Korea. Kasi ang North Korea, tandaan naman natin, komunista na. So ganun ho. Ang gamit ng China is communism. Capitalism emulated by the dragon wants to unseat America as the world hegemony. Ganun yun. Capitalism sea power USA emulated by the dragon wants to unseat it as the world superpower. Ngayon lang ba iyan? Hindi ho. 1978. Kung panoorin niyo yung Snake in the Eagle Shadow, We Have Been Warned, 1978 pa. Nasa title pa lang ng pelikula, We Have Been Warned. Snake in the Eagle Shadow. Kasi bakit na capitalism the best way to copy is to emulate. Is shadowing. So ganun siya. Ang ginagawa ng Communist China, bakit sila umunlad, bakit sila lumakas, it's because they emulated. They emulated capitalism. And the rise of Communist China foretold. Sino yung nag-foretold yan? Noong 1977, ito, pinost ko na, yan si William Buckley, 1977. Yung title ng program is The Firing Line. Kaya nilagyan ko nga siya, The Rise of Communist China, Economic Influence Foretold. So nilagyan ko naman ng time yan, panoorin nyo na lang sa YouTube. So lahat ito na accumulate sa tagal ng panahon, na ipon-ipon, at least ngayon binibigay ko sa inyo ng buo. Bahala na ho kayo kung paano ninyo iyan i-pag-aralan, i-check, at kung meron ho kayong karagdagang tanong, if you want clarifications, questions, post it on the comment section down below. So maraming salamat sa inyo. Naway nakapagbigay ako sa inyo ng mga panibagong idea. Ay, Chip, magandang hapon sa iyo, Chip. God bless you and God bless sa family mo. May kinakaharap lang akong mga suliranin, kaya dito ko na lang nilalabas muna sa Facebook Live. So, Chip, maraming salamat at thank you very much kasi nag-celebrate kami ng pang 25 years na ngayon sa Philippine Coast Guard. Ang tanda ko, March 26, ikaw yung nag-drive ng M35 mula dyan sa headquarters, sinatid mo kami sa Parola. Class 2, si GMC Class 2 or Coast Guard Man's Course, Class 02 of 2001. Class name is Class Kalinga. So, Chief, God bless you at isa ka sa mga kasama sa kasaysayan ng Philippine Coast Guard, in particular sa klase ng Class 2. Ikaw yung nag-drive ng M35 from headquarters to Parola para sa first day ng aming reception
So God bless sa iyo. So again, don't forget to like, share, and subscribe. At china-challenge ko ang inyong mga inaangking talino, karunungan, yung likot ng inyong isip. Magtanong lang ho kayo. You want clarifications, further na analysis, pwede ho, i-post lang ho ninyo. Kung meron dyan isa sa mga kakilala ninyo, mga kaibigan, kung gusto nilang mag-challenge, pag-usapan, pwede ho, welcome mo ako. Anytime, i-post nyo lang ho. At mag-set tayo ng schedule. Kung gusto nyo din naman na impromptu, pwede rin ho, bahala kayo. Kayo na ho yung mamili ng kung anong gusto niyo yung pag-uusapan. Ready ho tayo, gustong gusto ko ho yan. Mas maganda ho yan. At again maraming salamat sa inyo sa mga patuloy na sumusubaybay sa channel na ito. At sana sa kasalukuyang kinakaharap nating problema ng ating bansa, tayong mga Pilipino nagsasuffer, sana ho dinig ng Diyos yung ating panalangin, maibsan naman ho yung paghihirap natin. Kasi talaga ho, ang dami na hong naghihirap talaga, dami hong galit. Isa na ho ako doon sa apektado. Tumutulong tayo sa gobyerno pero tratuhin tayo ng iba nating kasama. Hindi ho makatao Hindi ho maka-Diyos. Wala hong sinasabi na moral and welfare. Hindi ho ganon. So bahala na ho. Pag nasa tamang forum na ho tayo, doon ko na ho ilalabas. Lahat ho ng tinatago kong talino, lahat ho ng mga iniipon ko sa tagal ng panahon na ilalabas ko doon, gagamitin ko para naman madepensahan yung aking karapatan, para naman ho makuha natin yung ating hinahanap na hustisya. Ang hustisya ho na pagtanggal sa atin sa Philippine Coast Guard arbitrarily, although na honorable, but when arbitrarily discharged from the active service. Ganon lang ho. Doon ho tayo sa hukuman ng tao para makuha natin ang hustisya. So again, salamat ng maraming salamat sa inyo. Again, may idea na kayo kung ano yung tinutukoy natin about sa Red Dragon. The only geography, the only event, the accumulation of information na nagdidepict sa Revelation 12 about the dragon na sa harap ng babae is yung Communist China and the Philippines. Bakit babae? Because a country is also coined or called in the name of mother. Kaya nga motherland, mother tongue. So ganun no, di po ba? What a coincidence, bakit ang Pilipinas also depicts a woman, mother. Kasi nga tayo bilang Pilipino, bagaman ang dami nating relihiyon dito, pinasok tayo ng tanim ng dragon, ang kalat na kalato sila rito, gamit ho yung babae. Ako ho, hindi ako gumagawa ng kwento kasi una, nasagap ko rin ho yung kanilang impormasyon, yung galawan nila, gamit ho nila babae. So ganun ho, ang talino ho nila. So salamat ng maraming salamat sa inyo. Kasama nyo ako sa pag-aaral na ito, pagtutuklas. Kung meron ho kayo again, any question, clarification, further analysis, comment, suggestion, down below. Don't forget to like, share, and subscribe. Again, sa Diyos po ang karangalan at ang kapurihan, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Amen.